Nakilala na ni Ji Tian daw si Emperor Yongzhou at ang Empress Dowager sa harap niya, noong sila ay nasa kanilang kasiglahan pa. Lumipas ang panahon, at nagbago ang lahat. Hindi niya inaasahan na makikilala ng Empress Dowager ang isang bagay mula sa nakaraan. Sino ang nagsabi na lumabo na ang kanyang mga mata at nag-ulo na ang kanyang isipan sa pagtanda? Ngunit hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Iwinasiwas ni Lasho ang kanyang kamay at sinabi, "Lahat kayo, umalis." Maraming gustong manood ng eksena ang kinailangan munang umalis sa bulwagan. Nanatili sina Li Yunzhao at ang doktor ng hari, at nanatili rin sina Jiang Aijian at Xiaoyu. Bumagsak ang tingin ni Lasho sa Empress Dowager, marahil dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan, naramdaman niya na ang kanyang mental at visual na mga kakayahan ay lubhang bumuti. Nakakakita siya ng mahinang lila na usok na nagmumula sa Empress Dowager, na nagpapatunay sa pagkakaroon ng pangkukulam. Bagamat hindi isang nakamamatay na spell, tiyak na ginugulo nito ang isipan at pinapanatili ang isang gising. Tila hindi nang ahas sina Bama at Molly na saktan ang Empress Dowager, kaya gumamit sila ng ganitong maliit na trick. Dahil nanatiling tahimik si Lasho, sinabi ni Li Yunzhao, "Bakit hindi mo agad sabihin sa matandang ginoo ang sitwasyon?" Nanginginig ang doktor ng hari sa kaliwa. Paano siya hindi matatakot kapag kaharap ang matandang ito? Nauuto siya, matandang guro, bago pa siya matapos, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay upang pigilan siya, na nagsasabing, hindi na kailangang ipakilala siya sa akin. Alam ko na ang kondisyon ng Empress Dowager. Pagkasabi nito, nagpalitan ng tingin ang dalawang doktor ng hari. Kinakatawan nila ang pinakamahusay na kasanayang medikal ng pamilya ng hari. Bagamat mas mahina sila sa paglilinang, mayroon silang malaking kadalubhasaan sa medisina. Matagal silang nag-aral ng sakit, ngunit hindi na kailangan ng Evil Sky Pavilion na malaman. Medyo nakakadismaya, bahagyang yumukod si Li Yunzhao, na nagsasabing, mayroon bang lunas ang matandang ginoo? Ikinuyong ni Lasho ang kanyang mga kamay sa likod niya at sinabi, mayroon akong sariling paraan upang pagalingin ang sakit, ngunit mayroon akong dapat sabihin sa Empress Dowager. Bahagyang natigilan ng Empress Dowager pagkarinig nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lasho, na nakatayo ng nakapamaywang. "Mangyaring magsalita po kayo, matandang guro." Dahan-daang nagsalita si Lasho, "Mapapagaling ko ang sakit, ngunit nauubusan na ng oras ang Empress Dowager. Dapat kayong maging handa sa pag-iisip." Sa mga salitang ito, natahimik ang bulwagan. Kung ito ay sinabi sa loob ng palasyo, ito ay ituturing na pagtataksil at agad na haantong sa pagpugot ng ulo. Nagpalitan ng tingin ang dalawang doktor ng hari. Paano nila hindi maiintindihan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni na Xiaoyu at Jiang Aijian habang hindi makapaniwalang tinitingnan ang Empress Dowager. Biglang bumukas ang malakas na halakhak ng Empress Dowager, akala ko kung ano na. Ang buhay, katandaan, sakit, at kamatayan ay likas na bahagi ng pagiging tao. Mamamatay ako balang araw, at walang dapat ipag-alala. Sasabihin na sana ni Lasho ang isang bagay, ngunit pagkatapos ay umiling siya, "Baliwala na, iginagalang ko ang iyong desisyon." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang daliri at itinuro sa hangin. Isang mahinang asol na enerhiya ang bumulwak, unti-unting pumapasok sa katawan ng Empress Dowager habang gumagalaw ang kanyang daliri. Samantala, sa isang silid, biglang iminulat ni Bama ang kanyang mga mata, na nakakunot ang noo, nawala na ang pangkukulam. May pagtataka sa kanyang mukha, ngunit walang ibang emosyon. Ang mga pamamaraan ng pamilya ng hari ay tunay na kahanga-hanga. "Molly, ilang taon ka nang nasa palasyo, ngunit hindi mo pa rin alam ang trump card ng pamilya ng hari. Ngunit huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang ginawa nila sa iyo." Ang biglaang pagkawala ng pangkukulam ay nag-iwan sa lahat na tulala. Umungol ng mahina ang Empress Dowager, bahagyang nakakunot ang noo habang ang lila na usok na nakapalibot sa kanya ay agad na nawala dahil sa asol na enerhiya. Mabilis na humakbang si Li Yunzhao upang alalayan siya, "Empress Dowager, ayos lang po ba kayo?" Ang Empress Dowager, na labis na pinagpapawisan, ay mahinang nagsabi, "Ako. Ayos lang ako." Walang malubhang pinsala. Agad na kinapa ng dalawang doktor ng hari ang kanyang pulso,
na sumili ang kagalakan sa kanilang mga mukha. Congratulations po, Empress Dowager, congratulations po. Nawala na ang pangkukulam. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas, kalmado ang kanyang ekspresyon, kung hindi ko kayang sirain ang gayong simpleng pangkukulam, hindi na dapat ipakita ang aking matandang mukha. Mahina niyang tinawag ang pangalan ni Li Yunzhao. Ang paghanga ni Li Yunzhao kay Lasho ay halos umabot na sa bagong taas. Matandang guro, mangyaring mag-utos po kayo. Ang Empress Dowager ay kagagaling lamang sa isang malubhang sakit. Dapat muna siyang magpahinga sa South Pavilion. Maaari siyang bumalik kapag handa na siya. Pagkarinig nito, agad na lumuhad si Li Yunzhao, nakadikit ang kanyang noo sa lupa habang nakalahad ang kanyang mga palad. Ito ay napakagaling, napakagaling. Maraming salamat po, matandang ginoo. Nagulat na pinanood ng dalawang doktor ng hari ang eksenang ito. Bagamat isang personal na eunuch lamang si Li Yunzhao, hindi maliit ang kanyang posisyon. Kahit sa harap ng Crown Prince, hindi pa siya kailanman nagpakita ng gayong labis na paggalang. Ang Empress Dowager, sa ayos ni Xiaoyu, ay nanatili sa South Pavilion. Magalang na nakatayo si Li Yunzhao sa tabi ng kanyang kama. Eunuch Li, dalhin mo sa akin ang mga bagay na dala ko. Sandaling tumigil ang tono ng Empress Dowager. Sandaling natigilan si Li Yunzhao, pagkatapos ay kinuha ang isang kaong brocade mula sa mga dala niya. Kinupkup niya ito sa kanyang mga kamay at iniharap sa Empress Dowager. Empress Dowager, ito po ang inyong longevity pill. Dapat po ba talaga nating gawin ito? Bumantong hininga ang Empress Dowager, maraming tao sa mundong ito ang naghahangad ng mahabang buhay, kabilang na si Emperor Yongzhou. Ngunit sa tingin ko, isang biyaya ang sumabay sa agos. Pagkatapos kong pumanaw, gusto kong mailibing sa tabi ni Emperor Yongzhou. Magkaroon ng masayang libing, at makukuntento na ako. Ibigay mo ito sa matandang ginoo bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang tulong. Kapag umalis ka na, tawagin mo si Xiaoyu. Gusto ko siyang makausap. Tumango si Li Yunzhao at umalis sa silid. Pagkatapos, sa patnubay ni Ming Shiren, nakarating siya sa East Pavilion. Ako po ay inutusan ng Empress Dowager na magpasalamat sa matandang ginoo. Ipinag-utos ng Empress Dowager na ihatid ko ito sa Evil Sky Pavilion, at umaasa kaming tatanggapin ito ng matandang ginoo. Kinuha ni Ming Shiren ang kaong brocade mula sa kanyang mga kamay, binuksan ito, at mabilis na sinulyapan, Master, ito po ang longevity pill. Ang longevity pill, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang tableta na maaaring magpahaba ng buhay. Sinasabing ito ay gawa sa napakahalagang mga materyales mula sa langit at mga kayamanan mula sa lupa, dinalisay sa pamamagitan ng mahigpit na mga kondisyon, at maingat na pinanday ng mga makapangyarihang cultivator. Ang Elixir Heart Sect, na dalubhasa sa alchemy, ay nakagawa lamang ng 3 hanggang 5 tableta nito sa nakalipas na 1,000 taon. Ang ilang sekta ng paglilinang ay matatag na nakatayo sa mundo ng paglilinang dahil sa kanilang paggawa ng tableta, at ang bawat longevity pill ay maaaring magpahaba ng buhay ng 100 taon. Gayunpaman, bumababa ang epekto nito sa pagtanda. Sa makatuwid, ang longevity pill ay hindi makakatulong sa mga cultivator na sirain ang limitasyon ng 1,000 taon. Ang longevity pill ay nananatiling isang mahalagang bagay na hinahangad ng maraming cultivator, dahil hindi lahat ng cultivator ay maaaring umabot sa limitasyon ng kanilang buhay. Tumango si Lasho, iharap mo. Maingat na iniharap ito ni Ming Shiren at inilagay sa mesa sa harap ng kanyang master. Dahil nakitang nakapikit ang mga mata ni Lasho, hindi sila nang ahas na abalahin siya, kaya magalang silang umalis. Pagkalabas ng East Pavilion, hinawakan ni Ming Shiren si Li Yunzhao at sinabi, Hoy, teka. Nakakunot ang noo ni Li Yunzhao at tiningnan siya, ano ang gusto mong sabihin? Mahinang ngumiti si Ming Shiren, aking pagkakamali, mayroon ka pa bang ibang longevity pill? Umiling si Li Yunzhao, tingnan mo nga ang sinasabi mo. Ang longevity pill ay hindi ordinaryong bagay, paano magkakaroon ng sobra? Ito ang huli sa natagpuan ng yumaong emperador noong siya ay naglalakbay, at hindi pa ito kailanman ininom ng Empress Dowager. Kung iba lang ito, matagal na itong nawala.
Walang magawang napakamot ng ulo si Ming Sherin, sige, pero napakahusay mo sa pakikitungo sa mga tao. Naghanap din ang master ko ng longevity pill maraming taon na ang nakalilipas, ngunit sa kasamaang palad, isa lamang ang kanyang natagpuan. Ang tulong ng matandang Ginoo ay natural na dapat bayaran ng labis na paggalang. Tama na ang daldal, pagod na ako. Hindi nagtagal, dumating ang gabi. Dahan-daang iminulat ni Lasho ang kanyang mga mata, sinulyapan ng kaong brocade sa harap niya, at marahang iwinasiwas ang kanyang manggas. Bumukas ang kaong brocade, ding, nakuha ang consumable na longevity pill X1, maaaring muling dalisayan upang mapabuti ang kalidad nito. Nang marinig ang prompt na ito, medyo nagulat si Lasho. Hindi niya inaasahan na maaaring dalisayan ang longevity pill. Inilagay niya ang tableta sa kanyang palad, at pagkahawak pa lamang nito sa kanyang balat, kumalat ang isang mainit na pakiramdam sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ay hindi kapani-pani walang kaaya-aya. Disente ang kalidad, katanggap-tanggap ang kadalisayan, at maayos ang enerhiya. Tinansya ni Lasho ang kalidad ng longevity pill at ibinigay ang kanyang pagtatasa. Bagamat hindi niya naiintindihan ang alchemy, marami na siyang nakita at may kaalaman siya. Naalala niya na naghanap ng husto si Tian daw ng ganitong mga bagay upang pahabain ang kanyang buhay, dahil may alam siya tungkol sa anumang tableta na may kaugnayan sa haba ng buhay. Ang problema ay, kahit na dalisayan ito upang mapabuti ang kalidad nito, hindi ito makakatulong sa kanya, di ba? Sa reversal card, kahit ang pinakamataas na kalidad na longevity pill ay tila hindi nakakaakit. Nag-isip sandali si Lasho. Bagamat walang silbi ito sa kanya, magiging mabuti ito para sa kanyang mga disipulo. Casual niya itong pinulot, at lumitaw ang isang refining talisman sa kanyang palad. Nagliyab ang apoy, at pagkatapos ng maikling sandali, kumpleto na ang pagdalisay, na nagbigay ng mataas na kalidad na longevity pill. Gantimpala, 500 merit points. Hindi masama ang isang refining talisman para sa 500 merit points. Ang isang mataas na kalidad na longevity pill ay maaaring magbigay ng 200 taon ng buhay, basta't ang limitasyon ng tao ay hindi sa loob ng 200 taon, kung hindi, ang tableta ay hindi magkakaroon ng gaanong epekto. Sa madaling salita, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Agad niyang itinabi ang longevity pill at nagsimulang pumasok sa estado ng pag-unawa sa heavenly writing. Sa sandaling ito, sa labas, bumaba na ang gabi, kumikislap ang mga bituin, at isang itim na figure ang tahimik na lumipad patungo sa South Pavilion. Tila umalis sa lupa ang taong nakaitim, tahimik na gumagalaw ng walang ingay.